Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat, maging ang ating mga online viewers. So, tayo po muna ay mananangin. Tunay nga po, God, dakila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Kaya nga po, God, sa pagkakataon na ito patuloy na mangusap ka sa aming mga puso. Nalubusan po namin maunawaan ang iyong banal na salita. Holy Spirit, salamat din po sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. So, maging ang ating mga online viewers, isa pong mapagpalang hapon. So, sa pagkakataon na ito po, yung pong ating pag-aaralan ay matatagpuan in the book of Ecclesiastes chapter 6. At yan din po yung pamagat ng ating tatalakayin sa hapon na ito. It is the book of Ecclesiastes chapter 6. So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon kung ano nga po ba yung sinasabi. So, mag-umpisa po muna tayo from verses 1 to 6. Okay, doon sa chapter 6 verse 1. Okay, sabi doon, yan, sabi dyan sa verse 1. I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on men. Next verse. Hanggang 6 yan, nababasahin muna natin. God gives a man wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing his heart desires. Ang galing talagang ito ang binibigay ng Panginoon para sabi niyan, para hindi daw po tayo magkulang. No? At yung laman ng puso natin, yung desire ng puso natin, ay makamtan natin. Pero sabi niyan, but God does not enable him to enjoy them. Ako, nakakapanghinayang. Bakit nga ba? And a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil. Verse 3. A man may have 100 children and live many years. Yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. Verse 4. It comes without meaning. It departs in darkness, and in darkness its name is through death. Sabi ko dyan. And then, verse 5, though it never saw the sun or knew anything, it has more rest than does that man. Sa verse 6, sabi ko, even if he lives 1,000 years twice over but fails to enjoy his prosperity, do not all go to the same place. Okay, stop po muna tayo dyan. Kasi the whole chapter po ng Ecclesiastes 6 yung ating tatalakayin. That is from verses 1 to 12. So dito po sa verses 1 to 6, ano po ba yung mga lessons that we can learn from this passage? So number 1 lesson po natin, ito yung tinatawag na number 1 lesson is that there is common affliction among men. So ito po yung ating nakikita dyan sa ating binasa kanina. There is common affliction among men. Ibig sabihin, merong pare-pareho na nangyayari sa buhay ko ng tao. Okay. And under that, letter A natin, sabi dyan, we need to enjoy God's provision actually. Yan po yung sabi ng Panginoon. Doon sa kanyang supporting verse in Ecclesiastes 5 verse 19, sabi niya ulit sa kanyang salita. Okay. Ecclesiastes 5 verse 19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, sana ganun po tayo, no? Na bibigyan tayo ni Lord ng kayamanan, ng mga ari-arian, sana po ma-enjoy natin, sabi niya, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work. This is a gift of God. Kaya kung ikaw, kapatid, ay pinagpala ng Panginoon, binigyan ka niya ng ari-arian, mga kayamanan, no? Hindi ka nagkukulang sa mundo, praise the Lord. Kasi sabi niya, ito po ay regalo ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa. Kaya sabi po niya diyan, why not enjoy natin? Ma-enjoy ba natin? Masaya tayo, no? Sa mga ipinagkatiwala, ibinigay ng Panginoon.
Kasi di ba, kung nagkukulang po tayo, ang hirap ng buhay pag nagkukulang. So sabi diyan, pag ginawa po tayong masagana ng Panginoon, this is a gift from God that we need also to enjoy His provision. Letter B, under doon sa number 1 natin, na there is common affliction among men is that not enjoy, pag hindi daw natin na-enjoy, yung binasa natin kanina dyan sa verse 2, someone will take it. Ulitin natin yung Ecclesiastes 6 verse 2. Okay, pindot lang. And then, sabi po dyan sa Ecclesiastes 6 verse 2, God gives a man wealth. Okay? Possessions and honor. Alam po natin na lahat po ay galing sa Panginoon. So that he lacks nothing his heart desires. Para daw, ayan, masasatisfy, yung bang naisin natin, talagang makukontento dapat tayo. Pero sabi diyan, but God does not enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless, a grievous evil. Yan ba nagpapakahirap ka? Sige, kayo dito, kayo doon, and then, wala ka namang pamilya, wala kang anak, no? Na pwede sanang magmamana sa mga pinaghirapan mo, so what is the use? Yung ba nagtitipid ka? Kasi may mga taong ganun, isn't it? Na talagang workaholic sila, sige kayo dito, kayo doon, marami silang info, pero hindi nila iniisip, mawala sila sa mundong ito, no? Hindi nila madadala, at mabuti sana kung merong silang pamamanaan. Diba? Dito nga, pag walang mga anak, ang kanilang kayamanan ay napupunta lamang sa donation, charitable institutions, pag walang nagmamana. So, dito makikita natin na tama nga, no? Minsan mayaman ang tao, pero hindi rin niya nai-enjoy at nawawala sa kanya. Kaya kung ating titingnan ang buhay sa mundo ito, mahirap man, mayaman, at the end of the day, siya rin. Isn't it? Isn't it? Amen. Mayaman ka man, mahirap ka man, anong klaseng katungkulan meron ka, mataas man na posisyon o mababang posisyon na kapatid, may pinag-aralan man o walang pinag-aralan, at the end of the day, parehos lang. Amen. Pareho lamang. No? So, ayan, sabi po dyan sa ating letter B, nag-enjoy, someone will take it. Kaya, kung may chance pa na ma-enjoy natin, di, why not? Isang pilit. Amen. Wag masyadong tipid, kayong mga modern insan na masyado kayong matipid. Kasi iniisip ninyo, para na lang sa anak ko, sayang para sa anak. Nakakalimutan mo minsan, ang buhay mo, patapos ka na sa mundo ito, samantala yung anak mo ay papunta pa lang. At alam natin that everything hangs on God. Malay mo, mas maganda pa palang dihamak ang buhay na naghihintay sa iyong anak, nanangamba ka na. No? Kasi masyado tayong worried na ikaw. Okay. Letter C, under that number 1 natin, that there is common affliction among men, is that even with many children and long life, no? Kahit na marami kang mga anak at mai-enjoy mo, pero sabi diyan, stillborn child is better off than 100 children. So wala ding pinagkaiba pala, may anak ka man o walang anak, so hindi rin kami lugi na wala kaming anak sa mundo ito. Dahil sabi niya, stillborn child is better off than 100 children. Sabi doon sa Job chapter 3 verse 16, sabi niya, or why was I not hidden in the ground like a stillborn child, like an infant who never saw the light of day? Kaya nga sabi niya dyan, yung mga, for example, yung mga baby na nawala lang, nasa sinapupunan ng kanilang mga mother na namatay na, hindi na isipan sa mundo ito, kung tutuusin nga, mas maganda ng dihamak yung kanilang buhay. Bakit? Kasi hindi nila naramdaman ang magkaroon ng problema, no? Hindi nila alam kung ano ang hirap ng buhay sa mundo ito. Dahil sabi ko nga, mahirap ka man, mayaman ka man, ay may kanya-kanyang problema na dumarating sa buhay. Okay.
So, talagang common po ito na nangyayari po sa buhay ng mga tao. Okay, let's go back to our text. We're going to read in verse 7 to 9. Okay, silang tinutukan niya. Okay, sabi dyan, all man's efforts are for his mouth, yet his appetite is never satisfied. So ito po yung verse talaga na parang biglang nabuksan yung aming pangunawa. Kaya pala no wonder, kahit nakatatapos mo lang mag-lunch, no, mag-dinner, kape, tinapay, ito yung verse natin. Sabi dyan, all man's efforts are for his mouth. Yet, his appetite is never satisfied. Kaya kahit nabusog ka na, no, as long as na may nakikita ka pang pagkain, sige, tikim dito, isipin, para ba hindi nagsasawa yung ating mga bunganga, lalo na pag nakakakita ng masarap na pagkain kahit nabusog na tayo. No? Ayan pala, nasa Ecclesiastes chapter 6 verse 7. Sabi doon sa verse 8, what advantage has a wise man over a fool? What does a poor man gain by knowing how to conduct himself before others? In verse 9, sabi ulit dyan, better what the eye sees than the roving of the appetite. This too is meaningless at chasing after the wind. Tingnan po niyo, meaningless, chasing after the wind. Para bang hinahabol mo lang ang hangin. So number 2 lessons po natin from verses 7 to 9 is that riches cannot satisfy your soul. Ang kayamanan, mga kapatid, no, hindi po makukontento yung ating soul, yung ating kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa natin? Ito yung buo nating pagkatao. Ito yung ating will, ito yung ating mind, ito yung ating 5 senses. Yan po yung ating kaluluwa. So, ang kayamanan po, hindi po niya makukontento. No? Riches cannot satisfy your soul. No? Only Jesus can satisfy the satisfaction of our soul. Okay. Sabi dyan sa Proverbs 27 verse 20, death and destruction are never satisfied, and neither are the eyes of man. So, maging ang kamatayan, sabi dyan, mga distractions man, never satisfied pa rin, and neither are the eyes of man. Sabi po dyan, mga kapatid. And then, ituloy natin in Ecclesiastes 2 verses 15 to 16. Sabi, then I thought in my heart, the fate of the fool will overtake me also. What then do I gain by being wise? I said in my heart, this too is meaningless. So, maging kayamanan, maging katalinuhan, still pa rin pala na, sabi dyan, meaningless. Kasi tingnan ninyo, yung taong may pinag-aralan at taong walang pinag-aralan, pareho rin naman na nabubuhay sa mundo, isn't it? At pareho din silang mamamatay. And then verse 16, sabi po dyan, for the wise man, like the fool, will not be long remembered, and days to come, both will be forgotten. Like the fool, the wise man too must die. Kaya pareho. Kaya minsan alam po ninyo yung book of Ecclesiastes. Talagang bubuksan niya talaga yung ating mga pangunawa ba, makikita natin dito kung ano ba ang mahalaga sa mundo o hindi mahalaga. Kasi everything is meaningless. Sabi po niya sa Ecclesiastes, kaya nga doon sa last chapter, di ba? What matter is to fear God and to obey His commands. Yun po ang dapat gawin ng tao. Okay. Another na titingnan natin, Proverbs 28 verse 6. Sabi niya. Proverbs 28 verse 6, sabi ko niya, better a poor man whose walk is blameless than a rich man whose ways are perverse. Kaya mga kapatid, kahit na sa mundo ito, sinasabing hindi man tayo mayaman, ang mahalaga po, kung tayo po ay lumalakad ng matuwid, sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, ay mas magandang dihamak kaysa sa rich man. Mayaman nga,
Pero ang mga gawa naman po niya ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya mas maganda na lang na sabi diyan, a poor man. Kaya pala no wonder in the book of Psalm, di ba? Sabi ni Salmista David, huwag mo akong gawing mahirap at baka ako ay magkasala. Pero huwag mo rin akong gawing mayaman at baka makalimutan kita. Oo nga naman, katamang-tamang buhay. So okay lang yung at least sa pang-araw-araw po na kailangan natin sa mundo ito, namimit yung pangangailangan natin. Yung hindi ba tayo nagkukulang? Yung sapat lang ba? Dahil mahirap naman po kung nagkukulang tayo palagi, kung palaging butas. Yung ating bulsa ay mahirap naman. Kasi sabi doon, baka daw magnakaw ay magkakasala sa Panginoon. So, katamtamang buhay. Huwag na po natin pangarapin maging billionaire sa mundong ito. Dahil lalo na po ngayon at maiksi lamang po ang buhay natin. Yun bang as long as na nakukuha naman natin yung gusto natin, nabibili naman natin yung mga pangangailangan natin, yung bang buhay na at the middle, ika nga, diba? Hindi naghihirap at hindi naman masyadong mayaman. Kasi tingnan po ninyo yung mga mayayaman sa mundo ito, wala silang kalayaan. Natatakot sila, hindi sila basta-basta makakapaglakad dyan sa labas. Dahil natatakot sila, baka mayroong mag-kidnap sa kanila, no? O di kaya kung ano ang gawin sa kanila, kaya may mga bodyguard, o buti sa atin, no? Kahit na dumaan, maglakad tayo dyan sa labas, okay lang. No? Kaya salamat kay Lord. Dahil mas maganda pala yung nasa katamtaman lamang po yung pamumuhay sa mundo ito. Hindi masyadong naghihirap at hindi masyadong masagana sa karangyaan. Kasi baka makalimutan ng Panginoon pag nasa Kanya na lahat-lahat. Proverbs 15 verse 16. Okay, sabi niyo ulit. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Kaya nga, kung ating titingnan po sa ating kapaligiran, no, hindi na tayo lalayo sa ating bansang Pilipinas, bakit kaya minsan may mga tao, may mga kapwa Pilipino natin na talagang gahaman sa pera, no, gahaman sa posisyon, kaya tuloy, no, yung buhay, imbis na magiging magaan, magiging masaya sana ang buhay, pero nang dahil sa kanila, dahil sa mga maling pamamalakad, maling patakaran, no, ayan, maraming apektado, naghihirap. Kaya nga, panalangin natin na sana malaman nila ang katotohanan. Makapakinig sila sa salita ng Panginoon. Kasi sabihin, better a little with the fear of the Lord. Ang mahalaga po ay may takot sa Diyos. Dahil ang taong may takot sa Diyos ay takot gumawa ng kasalanan. Dito po natin mapapatunayan na ang isang tao ay may pagkatakot sa Diyos kung siya ay takot gumawa ng kasalanan. Pero kung patuloy pa rin at talabak pa rin ang paggawa niya ng kasamaan, ng kasalanan, ang ginagawa niya, no question mark po na ang tao niya ay walang takot sa Diyos. Okay. Let's go back to verses 10 to 12. Pangatlong lessons natin from verses 10 to 12. Sabi yan, whatever exists has already been named, and what man is has been known. No man can contend with one who is stronger than he. Verse 11. The more the words, the less the meaning, and how does that profit anyone? And verse 12, sabi po niya, for who knows what is good for a man in life, during the few and meaningless days, he passes through like a shadow. No, parang anino lamang po ang buhay natin. No, na talagang naglalako siya. Who can tell him what will happen under the sun after he is gone? Di ba pag nawala tayo dito sa mundo, hindi na natin alam kung ano ang mangyayari. No?
Pag kinuha na tayo, hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa ating family, isn't it? No? Kasi nga, no, ibang mundo na yung pupuntahan natin pag tayo nawala sa mundo nito. So, number 3 po na lessons that we can learn from Ecclesiastes chapter 6 is that riches cannot change the vanity of life. Yan, ang kayamanan. Talagang hindi niya pwedeng baguhin, no, ang buhay. Kasi nga, ang vanity means useless, no? Na talagang ang buhay po sa mundo ito ay talagang hawak lamang po ng Panginoon. At si Lord lamang po ang nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya in Jeremiah 18 verse 6, sabi niya ulit, O house of Israel, can I not do with you as this potter does? Declares the Lord. Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel. Oh, yan, inahalintulad tayo, sabi diyan, na si Lord yung potter at we are clay. No? So, ibig sabihin, talagang si Lord ang nag-design sa bawat isa sa atin. At dinisign tayo ng Panginoon, ginawa niya tayo ng naaayon po sa mata ng Panginoon na yun ang nakakabuti para sa atin. Kaya dito sa mundo, kahit na maghanap ka ng talagang look-alike mo, walang 100%. Maaaring look-alike kasi maaaring 50% lang, kamukha lang siguro sa maaaring sa mukha. Kasi di ba yun yung look-alike? Mukha ang batayan. How about ugali? How about height? Di ba hindi? Mukha lang. Yun yung batayan sa mundo ng look-alike. Ika nga. No? Kasi, ang Panginoon po ang gumawa sa bawat isa sa atin. And each one, we are unique creation of God. Kaya wag po natin i-compare yung sarili natin sa iba kasi unique tayong ginawa ng Panginoon. Ginawa niya tayo dahil ito yung bagay sa atin. No? Dapat yan yung tanggapin natin kasi kung hindi po natin tinatanggap kung sino tayo sa mundo ito, ay mag-i-struggle ka na mag-i-struggle. No? Pag hindi mo tinatanggap kung paano ka ginawa ng Panginoon, patuloy na magkakaroon ka ng question mark. No? Na sasabihin mo kayo, sana Lord ganito ako, sana Lord ganito. Hindi nga. Kasi nga, si Lord ang may akda po sa bawat isa sa atin. Lahat-lahat sa atin. Okay. Another supporting verse in Romans chapter 9, 19 to 24, sabi niya dyan. Romans 9, 19 to 24. One of you will say to me, then why does God still blame us? For who resists His will? Next verse. But who are you, O man, to talk back to God? Sino tayo na magtanong sa Panginoon? Kaya sabi ulit dyan, shall what is formed say to Him who formed it, why did you make me like this? Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use? What if God, choosing to show His wrath and make His power known, bore with great patience the objects of His wrath prepared for destruction? Verse 23, hanggang 24 yan. What if He did this to make the riches of His glory known to the objects of His mercy, whom He prepared and advanced for glory? And verse 24, sabi niya, even us, whom He also called, not only from the Jews, but also from the Gentiles. Remember, we are called Gentiles. So, kung atin pong titingnan, ang pagkakagawa po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, it is in accordance with the plan, with the purpose, with the design of God. Kaya huwag na tayo magtanong kay Lord, no? Dahil
Bawat isa po sa atin, alam natin na hawak ni Lord ang buhay natin. He knows the beginning and He knows the ending. Katulad lamang po ng aklat ang buhay natin. Mayroong simula at mayroong ending. Katulad ng awitin. May umpisa at mayroong ending. Di ba kung yung isang awit ay walang ending, anong mangyayari? Magsasawa ka, di ba? O, sasabihin, pambihira naman itong awit na ito, wala nang katapusan. O di ka kung nagbabasa ka ng libro, for example, no? Palaging pa na lang, wala yung ending, magsasawa ka. So, maging tayo rin po. Merong ending ang bawat isa po sa atin. Kaya kung ating titingnan talaga mga kapatid, no? Ang kayamanan ay hindi pwedeng baguhin kung anong klaseng buhay meron tayo. Dahil yan na po ay nakatakda at akda ng Panginoon. Proverbs 21 verse 23. Sabi niya ulit, He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. O yan, ingat tayo. Kaya nga maging sa ating mga pananalita, kinakailangan may control. Kasi kung walang control yung ating bunganga, no, yung ating mga dila, sabi diyan, may kalamidad na darating. Bakit? Syempre, pag ikinismis mo naman yung kapitbahay mo, di susugurin ka niya, hindi may calamity, merong away na mangyayari. Kaya, ingat po tayo. And Psalm 39 verse 6, sabi ulit yan, Man is a mere phantom as he goes to and fro. He bustles about but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will get it. Kaya kung may mga kayamanan kayo, gumawa na kayo ng Last Will and Testament ninyo, para kung sino yung gusto ninyong pamanaan, para hindi sila mag-away-away pag nawala sa mundo. No? So, mga kapatid, tunay, isinilang tayo sa mundo ito na walang dala, at isinilang din po tayo na walang dala. Palagi ko kung ini-example, ang baby isinilang tikong ang palad. Bakit tikong? No? Talagang tinignan ko, nga pala, bakit ang mga baby puro tikok ang palad? Kasi ang baby yan, paglaki niya, kaya tikok ang palad, marami siyang gusto. Gusto ko ng ganito, gusto ko makapag-aral, gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng malaking bahay, yan. Maraming gusto. Pero pag siya ay nawala sa mundong ito, ang kamay ay unat. Wala pong namatay, na-still pa rin na gano'n. Pati kamay niya ay unat. Kaya siguro maganda, pag namatay tayo, yung maglagyan natin ng butas yung kabaong natin. Mailabas yung kamay na unat. Para pag mayroong nag-Bible study, yun, ang mensahe. Diba? Hindi yung kwento na nasa loob daw ng kabaong and then nung tinignan niya, nagulat. Kasi ang nakasulat daw dun sa loob ng kabaong, ako ngayon, ikaw bukas. Mahirap yun. Huwag niyo yung ilalagay yun dahil tsak yan, wala nang babalik. Wala nang magbabantay sa inyo. Mas madali na lang na ang isulat natin doon. Salamat sa pagbisita mo sa akin. Pagpapalain ka ng Panginoon. So maghanda na tayo. Ano ba yung ilalagay nating verse or salita doon sa... Diba? Di ba lahat naman pinaghahandaan, isn't it? Kasi darating at darating din tayo. No? Tayo mga mananampalataya, wala tayong pong takot pag dumating yung time na yan. Because as a Christian, sabi doon, to live is for Christ and to die is gain. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, ano man po yung nai-experience natin, walang dapat ikatakot. So, sabi diyan, no, man is mere phantom as he goes to and fro. He bustles about but only in vain. He heaps up wealth not knowing who will get it. We have an example. In Luke chapter 12, 13 to 21. Sabi ko,
Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Imagine that, no? Gusto na niyang kuhanin yung kanyang kayamanan. No? Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Next verse. Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed," kasakiman. A man's life, ang buhay daw ng tao, does not consist in the abundance of his possessions. Ang mundo po, no, ang sukatan nila ay ang kayamanan ng isang tao. Pero sa Panginoon, hindi po yung kayamanan ang sukatan na siya nga ay pinagpala. No? A man's life that does not consist in the abundance of his possessions. Next verse. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. Asyendero siya. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." So ito po yung pinakamagandang problema sa problemang nangyayari sa mundo. No, ano ang kanyang problema? Ano ang gagawin ko? What shall I do? Wala siyang place na paglagyan doon sa kanyang mga aanihin. Yun ang sabi doon sa verse 17, di ba? Nasabi doon na wala siyang, what shall I do? I have no place. Walang lugar para doon ko ilagay yung aking mga ani. Di ba magandang problema yun? Saan mo ilalagay ang iyong mga ani dahil marami pang laman yung iyong kamalig. Marami ka ng pera, dumating pa ulit ang pera. Ang problema mo, saan mo ilalagay ang iyong pera? So magandang problema ito. Ang problema niya, saan niya ilalagay yung kanyang kayamanan, yung mga ibinigay sa kanya, no? Yung kanyang mga ani. Kaya sabi doon sa verse 18, then he said, "This is what I'll do." O, yun daw kanyang gagawin. "I will tear down my barns and build bigger ones." Palalakin niya yung kanyang kamalig. "And there, I will store all my grain and my goods." At doon ko ilalagay lahat itong aking mga ani. Yan. No. Doon daw niya ilalagay. No? Verse 19. "And I'll say to myself," ito yung mali na. Kasi, okay lang na nag-build siya ng malaking kamalig sana para sa ganon, pag marami yun, i-distribute niya, no, sa mga tao. No? Maganda yun. No? Pero iba ito yung kanyang plano. "And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." Ay talagang i-enjoy niya ang buhay niya sa mundo. Kaya talagang mahirap ang mayaman, kasi mahirap makarating sa kaharian ni Lord pag hindi ka marunong gumamit ng kayamanan na ibinigay ni Lord. Maano ba naman na marami kang ani? Tumulong ka sa mga mahihirap, di ba? Hindi yung sarili mo lamang, kasi itong taong ko, very selfish Sarili lang niya yung kanyang iniintindi. Hindi niya iniintindi yung mga ibang may pangangailangan. Kaya po nagiging mali. Kaya tuloy, in verse 20, ito ang kanyang napala. Sa verse 20, nakalimutan niya na may Diyos na nakakakita ng lahat-lahat. No? Kaya sabi ng Panginoon, but God said to him, "You fool," isa kang hangad, sabi niya. "This very night, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself?" Wala ka nang magagawa. Pag ito na ang hatol ng Panginoon, no? Oo nga naman. Nakalimutan niya na ang buhay niya ay hawak ng Panginoon. Na anytime, ito po ay pwedeng kuhanin ng Panginoon. Dahil ang buhay ay hiram lamang, mga kapatid. No? Imbis sana na i-extend pa ni Lord yung buhay na ipinahiram niya sa rich man na ito, dahil siya po ay gahaman, siya ay selfish, kaya tuloy, sabi ni Lord, kukuhanin ko na yung buhay mo.
Hindi katulad ni King Hezekiah, kasi si King Hezekiah dahil namuhay siya na may kalugod-lugod sa Panginoon. So humirit siya sa Panginoon. Ang sabi niya kay Lord, naglingkod ako sa iyo ng buong puso at katapatan. Kaya extended yung buhay ni King Hezekiah ng 15 years in the Old Testament, no? Kasi naglingkod siya sa Panginoon. Pero iba ito hindi siya pwedeng humirit sa Panginoon. Hindi niya pwedeng sabihin, Lord, hayaan mo muna na ma-enjoy ko. Wala Wala kang masabi, no? Kasi nga, very selfish siya. Hindi niya ginawa kung ano ang tama. Hindi niya ginawa kung ano ang mabuti. Kaya tuloy, this very night, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself? And verse 21, sabi doon, this is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. Kaya siguraduhin po ng bawat isa sa atin na kahit papaano po nakapag-open accounts po tayo sa Bank of Heaven. Kaya yung mga kapatid po, kung kayo po ay nakikinig dyan through online, mga kapatid, ito na po yung tamang panahon, tamang pagkakataon na mag-open account po tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga na dyan, hindi rin po natin madadala yung mga ipon natin. In fact, kung ito po ay susunod tayo sa bilin sa kuman ng Panginoon, meron tayong darat na we will become rich in the sight of God. Kaya yung mga hindi pa po nagbibigay ng kanilang tithes and offerings, magbigay na po tayo. Sumunod na po tayo sa kagustuhan ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, bago pa po maging huli ang lahat. Remember, wala po tayong madadala at baka yung pinag-ipunan mo ay mawala din pag umalis ka sa mundong ito. Kasi hindi mo alam, sinasabi mo, itong inipon kong ito, ipapamana ko sa aking anak. Yun pala, yung anak mo nung nag-asawa, nakapag-asawa ng sugarol. Di wala, yung kanyang mana na isugal na lahat. Kasi mahirap yung, sabi nila, mas maganda pa daw yung lasinggo kaysa sa sugarol. Pero siya rin po, pareho din po na hindi sila maganda. Sugarol man o lasinggo. Kasi sa mundo, sabi nila, buti daw yung lasing, hindi niya pwedeng ilasing, iinom ng alak ang bahay. Samantalang yung sugarol ay mauubos lahat-lahat. Pero lasinggo ka man o sugarol ka man, kinakailangan babago. Dahil ang hantungan ay kamatayan. Amen. Kaya ingat po mga kapatid. Kaya sabi dyan, riches cannot change the vanity of life, mga kapatid. Kundi ang tanging pwede nating gawin ay ang maglingkod sa Panginoon. So sabi natin, what are the lessons that we can learn? There is common affection among men. That's why we need to enjoy God's provision. Dahil kung hindi natin ito i-enjoy, someone will take it. At kahit na maraming mga anak at mahaba ang buhay, mga kapatid, wala pa rin po. And then riches cannot satisfy your soul. That is our number 2. And number 3, riches cannot change the vanity of life. Magbabakas po tayo sa verses na ito in Matthew chapter 6, verses 31 to 34. Okay, diyan po tayo magbabakas. Matthew chapter 6, verses 31 to 34. And then, sabi diyan sa verse 31, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Mga kapatid, huwag po tayong mangamba, huwag tayong mag-alala. Kasi minsan tayo mga tao, ang dami nating mga pinagmumurid, Hindi pa dapat na mag-alala, pero nag-aalala lang tayo. Hindi pa dumarating ang bukas. Nangangamba ka na kung ano ang mangyayari sa Christmas. Matagal pa kapatid. Nag-worry ka na kung ano ang mangyayari pag ikaw ay umuwi. Matagal pa. So, do not worry, sabi ko dyan. Verse 32, for the pagans run after all these things,
And your Heavenly Father knows that you need them. Yung mga pagans, yung mga walang Diyos sa kanilang buhay, ay ganun sila ang nag-worry. Pero dapat wag po natin silang gayahin. Dahil ang sabi ni Lord sa verse 33 po sa bawat isa sa atin, ito po yung ating gawin. At patuloy, mga kapatid, na itanim natin sa ating puso't kaisipan, na sabi diyan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, hanapin po natin ang Panginoon. Siya po dapat ang number one sa buhay natin. Hanapin natin siya at ang kabanalan ng Panginoon. At anuman po ang pangangailangan natin, sabi diyan ang kanyang pangako, God is able to give unto us. And verse 34, sabi po niya mga kapatid, therefore, talagang conclusion na. Therefore, do not worry about tomorrow. Kaya huwag po tayong mag-alala sa araw ng bukas. Tingnan po ninyo, even the Bible, sabi doon, for tomorrow will worry about itself. O, diba? Tomorrow, hayaan mo na ang bukas siya ang mag-worry. Kaya pag hindi pa po dumarating, huwag natin pangunahan. Magaling tayo kasi inuunahan kasi natin. Maging ang panahon, maging ang araw, maging ang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, inuunahan natin. Yun bang wala pa, pero nangyari na sa isipan mo. That's why we need to have renewed mind, ika nga mga kapatid. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya mga kapatid, ang gawin natin is that totally commit, surrender our life to God. Dahil yan po ang dapat nating gawin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Remember, our life is just only temporary. And we are looking and longing our life to be with God someday. Kaya habang tayo ay buhay pa ngayon, let's do our part sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Amen? Panginoon, maraming salamat po God sa iyong mga salita na minsan pa po ipinaalala mo po sa amin po God na ang the best na pwede po namin gawin sa mundo ito ay ang maglingkod sa iyo ng buong puso katapatan. Lord, na ikaw ang aming paglilingkuran, na hahanapin ka namin, Panginoon, ikaw ang magiging number one sa buhay natin. Dahil ang mga bagay-bagay sa mundong ito, Panginoon, everything is meaningless. Kaya tulungan mo nga po ang bawat isa, Panginoon, na kami nga po ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Na alam po namin, O God, na kung kami po ay susunod sa iyong mga utos, sa iyong mga batas, sa iyong mga salita, O God, kami po, O God, ay nandun na makikitaan mo, Panginoon, na karapat-dapat kami, O God, sa iyong mga mata. Kaya, Panginoon, hawakan mo at tulungan ang bawat isa. Huwag mo po kaming pababayaan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.